punyeta bakla, yung nota niya kasing laki lang ng kikiam, kaya I wasn't really pleased that time. Another day, another episode of exposing your ka-Ervogan Homens Atake! At ito ay pinamagatang at tsuktsakan na medyo tokhangan. Talaga naman ate sa title pa lang, atake ka na. So hi, I'm F21 and this happened way back I was 17. Grade 11 in senior high school. Bear with me guys because this is going to be long. Sabi niyang ganon. Bakla, wag gagayahin ha. Bading hindi porket kinukwento ko to, iniinganyo ko na kayong gawin ha. Hindi ganon yun. Magkaiba yun. Okay. So, I met this guy on Telegram. He's good looking. Tat or has a lot of tattoos and he was 19 that time. Una pa lang, alam ko nang gumagamit siya ng weeds, sabi niyang ganon, kasi halata naman sa pungay pa lang ng mata niya sa picture, but since pogi siya, labarn, ganon. Actually, on and off kami kasi may pagka-youngsta na ang kuya, youngsta na ama big boss, gano'n ang atake niya sa buhay. Ang tipong walang emotional intelligence, kaya lagi kaming nag-aaway and halos lagi akong galit sa kanya. Fast forward, our first meet up, taga South Caloocan pala siya by the way, and I was from QC. I wasn't really familiar with the area of South Caloocan, but I heard na hindi raw maganda yung environment doon. Apaka-judgmental naman. Pero dahil nuknukan ang landi ng katawan ko noon, palag-palag pa rin sa sobrang haliparit ko noon. Ako pa ang nagpunta sa kanila, 'di ba? Nakakainis. Then he just came and picked me up sa my main road. Then ayun na. I don't know why, but I was really getting nervous system. Sorry, nasa getting nervous in their area kasi people were staring at me. Probably because I was wearing my school uniform that time, and once we reached their eskinita, he said, "Be, dire-diretso lang lakad ha, huwag kang titingin sa kahit na sino." And I was very confused, but I played along anyways. Ano yon? Bigla bang may gigripo doon? Kapasok pa lang namin sa eskinita nila, tanginate, I saw 3 undercover cops or NBI, I guess, dragging a guy from their house, like literally hinihila nila by the legs daw pala. So yun nga, dragging a guy from their house, like literally hinihila by the legs. But buhay pa naman siya and I immediately look away. Tapos itong si guy, nauuna pa siya sa akin na halos maiwan na niya ako, shoota. Okay lang naman sana, kalad ka rin niya na ako eh. Pero hindi. Ang bilis niyang maglakad. Then fast forward, we reach their house and ito na bakla. Ito na yung exciting part na inaantay mo, tangina mo. Ito na. Tsuktsakan na. Virgin pa kasi ako noon, kaya sobrang kabado ang ngipay larot ko. Kasi, what if mesyuket? Ayun, I expected pa naman na mawawasak yung ngipay larot ko. Pero punyeta bakla, yung nota niya kasing laki lang ng kikiam, kaya I wasn't really pleased that time. Hindi man lang ako nilabasan, ate. So fast forward, after the deed, he suddenly left me saying he'll do something lang. Pero kahit kinakabahan ako, doon ako sa bahay nila, sige lang, tangina, kahit kating-kating ako umuwi nun, te. Issue, baka naman, tingnan mo naman yung puff ko. I'm not that innocent. I already know the smell of weeds that time, and shit, amoy na amoy sa balur nila bakla. He even told me to lock the door of his room and never to open it even if it's his own brother who knocks. So ako itong nag-chat sa mga tropa ko ng location ko just in case, 'di ba? Then he arrived with the food he cooked himself and pinakain niya sa akin. Buti naman after niya ako pakainin ng nota niya, dapat may ganito. Tama, may aftercare. Inayos ko na yung kilay ko off cam. Mabilis lang naman siya pero ang hirap niya kasing gawin on cam. Okay. After eating, we were just chilling, cuddling, then suddenly, may kumalabog sa baba ng bahay nila. We were at their house, second floor. Tapos, may sumigaw. Kinakabahan ako ng sobra, paiyak na talaga ako. Tapos sabi niya, dun lang daw ako sa kwarto niya, then umalis siya. Tapos,
Ayun, pulis pala yung mga yun, te. Diyos ko po. Kala, inaresto ng mga pulis yung kuya niya. And then, pumunta siya doon para mag-testify na hindi gumagamit o nagbebenta ng goods yung kuya niya. If you know, you know. Tapos ayun, nung umalis na sila, I grabbed my stuff and ran like a girl talaga. Kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Anong oras na ako nakauwi noon. Tapos muntikan pa ako ma-hold up sa may overpass sa monumento ata yun or harap ng SM Grand Central. Moralization of the story, huwag kang pumatol sa alam mong nagchuchongke. Atake sa buhay. Mo yung moral lesson dyan sa story mo, bakla. Huwag kang sasama kung hindi mo naman gusto yung sasamahan mo. Diyos ko. Kaya bakla, kung alam mo sa sarili mong hindi ka for that type of guy, bakit ka sasama? Diyos ko naman, para lang makarat. Charing. So yun lang, hanggang dyan lang ang kanyang humans. Bye! Nung ipapasok niya na yung kanyang nota, sabi ko, huy teka, asa na yung hinihingi ko? Sabi niya, eto, sabay kuha at abot sa akin ng Senomar niya. Nagkulot ako pero wala naman nangyari. Nagantay lang ako. Kaya, another day, another episode of Exposing Your Ka-Airbogan Humans. Atake! At ito ay pinamagatang Lespo na may Senomar. Yes, mga pulis talaga eh. Charis. Ay be, alam mo naman kung sino ako. So, ito na nga. 2025, meron akong guy na nakilala sa FB dating. Siya ang first chat hanggang sa lumipat kami sa Messenger. Instant kami mag-chat nun be. Fast forward, tinigilan ko na siya kausapin kasi nakukulitan ako sa kanya. Gusto niyang makipag-video call at chismis sa akin. Later this year, nakita ko na nag-add pala siya sa FB ko. So, inaccept ko naman. Nagulat ako kasi nag-chat siya ulit at nag-reply naman ako. So, nagkaka-chat na kami and video call ni Lespo. Habang nasa duty siya or patulog na, nagko-call kami. Nag-update din siya be. At nagkayayaan kami na mag-coffee daw. And I asked him, bakit? Kasi daw, he wanted to court me and make it legal. Reply ko sa kanya ay, over? So he said na gusto niya nga ako i-pursue. But sabi ko na ayoko pa pumasok sa isang relationship. Tinawanan ko siya. By the way, ako ang nagsabi na maging fuburakas na lang kami. At first ayaw niya pa. Pero sa akin na lang yung mahabang kwento paano kami napunta sa ganite. Fast forward, sinundo niya na nga ako. At nag-chicken inasal lang kami. Busy siya mag-asikaso ng dala niyang food at water. Inayos niya na din yung gamit niya. Pagkapasok ko ng room, sabi ko, huy, nanginginig tuhod ko sa kaba. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Shit! Parang kinikiliti ako eh. Saan? Saan ka kinikiliti? Pumasok siya sa CR at maliligo daw siya. Bigla niyang pinaabot yung sabon, so inabot ko naman at hinila niya ako papasok be. Fantasy naman ang atake mo dyan! Yun nga bakla, hinubad niya lahat ng saplot ko at naligo kaming sabay. Walang ano-ano, bakbakan agad. Nilip-to-lelap niya ako be. Sobrang diin na parang halik sobrang diin nang lumamig yung makapumalik. Nilip-to-lelap niya ako, hindi ako makahinga bakla. Minamasahe ng kabilang kamay niya yung jogging kong cup D. Gano'ng kalaki yung puki ng ina mo. At yung kana naman, sinishinger ang ngipay ko. Ako, nakahawak lang sa ulo at biceps niya. At di ko alam kung anong gagawin kasi sobrang sarap. After namin maligo at mag-foreplay ay dumiretso na kami sa kamamari at sinimulan na bakla ang bonahan. Excited yung pepe niya. Pogi niya be, matangkad pa at ang ganda ng shape ng muka. Ang bango sobra. Tapos may oral hygiene, malinis din dahil may retainers. Makisig din siya be ha, ang biceps. Sarap magpa-head block bakla. Pinorpap ko na siya ng malala box, yung tipong hindi niya malilimutan. Mula ulo hanggang vetlog. Ganun. Tapos sabi niya, higa na daw ako at doon na nagsimula ang ritual ni Lespo. Bakla, sinup-sup marin niya ako be at nilagyan niya ng ihiki. Shininger ako ba din? Grabe, nakakabaliw yun ah. Tapos, nilaps niya
niya yung nipay larot ko, be. Jungol kong jungol talaga. Wala namang makakarinig kasi. So, ito na yung exciting part. Noong ipapasok niya na yung kanyang nota, sabi ko, huy, teka, asa na yung hinihingi ko? Sabi niya, eto, sabay kuha at abot sa akin ng senomar niya. Napagkasunduan kasi namin na hindi kami makikita o magbobonahan kapag walang senomar. And guess what? Bagong-bago ang senomar niya, be. So, nagbonahan na nga kayo. Pala dapat bakla para ma-secure mo kung single o hindi pa kasal yung kabonahan mo, manghingi ka ng senomar! Tama lang naman yung ginawa niya kasi para secure din bakla, mamaya may mag-chat sa kanya. Be, alam kong hindi mo ko kilala pero alam mo ba, kinarat mo yung asawa. Ay, ganun, te. Hard kong hard fuck, bakla. Literal na hardcore talaga. Missionary na nakaangat ang paa, pinatagilid at pinaaso niya ako, bakla. Hanggang sana tapos na kaming dalawa. And guess what, te? Nagka-bloodstain ang kumot. Dinugo ang na ito. After nun, nag-wash up na kami and nag-cuddles. Atake naman sa dinugo, bakla. Atake sa fubo nila, no? May pa-cuddles. Sana all ganun katibay, ate. Hindi ko kaya yan. Tapos, nung naglalandian na kami, biglang may tumawag. Unang call, hindi niya sinagot. Pero tumawag ulit, be. So, sinagot niya na. Hinahanap na pala siya ng senior nila at pinapabalik na sa station. Wala siyang magawa kung hindi, sabi niya, yes sir. Sabi yung gano'n, yes sir. Ganun. Tapusin ko lang to. At inend niya na yung call. Sabay tingin sa akin. Di man lang nakadalawa. Sobrang lumbay ng mukha niya, be. Habang patayo na siya para magbihes. After nun, nagbihes na rin ako. Nag-retouch ng makeup at lumarga na kami. Habang nasa biyahe kami, hinihimas-himas na yung legs ko, be. Bitin yan siya, oh. Tapos bigla siyang tinawagan ulit kaya di niya na ako naihatid sa amin. Hanggang dito na lang ang kalandian ko. Thank you for reading my comments. Mwah, sabi niya. Ayun, may pagka-wise naman siya, bakla, kasi nanghingi ng senomar. Sinong makakaisip nun? I mean, dapat naman talaga naiisip natin manghingi ng senomar para alam nyo na hindi kayo side chick o hindi kayo kabit. Ganon! Ayun lang, hanggang dyan lang ang kanyang comments. Wow! Sabi ni Boy 1, i-josok daw ni Boy 2 yung nota niya sa nipay ko. So, bali dalawang nota ang nakapasok sa nipay ko. Kung inaantay nyo to, so, another day, another episode of exposing your ka-airbogan comments. At ito ay pinamagatang ang magpinsan na tumikim ng magpinsan. Talaga naman, pinsan to pinsan ang atake nila, oh. Hi mga ka-homents, I'm F21 at pangalanan nyo na lang kaming Girl 1, Girl 2 at Boy 1 and Boy 2. Mahaba-haba tong kwento na to. So yun na nga, gumawa kami ng pinsan kong girl ng 2 dump account. Trip lang kasi, boring at hanap lang ng guys sa mga group Facebook page, ganon. Ayun na, nakahanap na naman kami at inad kami nung guy sa FB ni guy number 1. In fairness, pogi siya, ha, daddy sa picture at nag-hi siya. Syempre, nag-hello kami. So ayun nga, usap ng ganito, ganyan, hanggang sa usapan rated SPG. Alam mo na yung bakla. Fast forward, nagkayayaan ng magkita. Nung una, parang threesome sana ang magaganap, pero nag-ask siya if kung pwede daw bang isama yung pinsan niya. Di umoo naman kami. Pero may halong ka ba? Fast forward, pumunta kami sa lugar kung saan kami magkikita. Dumayo pa kami, kaloka, at sinundo kami. Pumunta kami sa inn, naka-car ng Raptor. At mabango yung car niya, ha, in fairness. Habang nasa biyahe kami, nag-ask siya if umiinom ba kayo. First time nyo lang bang makipag-foursome at kung nagwi-weeds daw ba kami. At syempre, umoo kami kasi nga first time namin to, pero yung weeds, never pa talaga naming nasubukan. Fast forward, nasa inn na kami. At sabi niya, no mo raw muna kami ng beer bago kami birahin. Ganon ang atake. At pinatikim niya kami ng weeds. Syempre, tumikim na rin kami para mas feel kuno. Ate ko, masingit lang, ha. Ang pogi nila, pero mas pogi yung boy number 1 for me. Matangkad, matangos ilong, maraming tato, maganda katawan, at
ang pogi ng boses na pagtatawa siya. Na parabang tawa ng mayaman, ganun. Si boy number 2 naman, okay na rin since malaki yung nota niya. Eto na, nasa exciting part. Pumili na si boy number 1 kung sino sa kanya. At pinili niya ako, which is si girl number 1. Si boy number 2 naman at si girl number 2. Nadyupuan pa lang, naghaharutan na. Ginubo niya na yung nota ni boy 2 habang kami ni boy 1 nasa kama at tinutuka-tuka niya ako. Niroromansa niya ako para masuwet ko no. Nililip-to-lelap niya ako hanggang sa bumaba siya sa nipay ko ma. Nilaps niya at nilabas-pasok niya yung finger niya sa nipay ko. Sa sobrang sarap ni boy 1 kumain ng nipay, nakalimutan kong may kasama pala kami. Inorpap ko siya at si girl, ang laki, bakla, ang laki ng nota niya na para bang nasa corn hub sa laki. Nakaka-choke talaga sa laki, mahaba na, mataba pa. Fast forward, nasa kama na kaming apat. At girl, yung nota ni boy 2, malaki din. Like, paano namin kinakaya yung ganito kalalaking nota, bakla? Jungol dito, jungol doon, iba't ibang pwesto na ang sinusubukan naming apat. Tapos sabi ni boy 1, i-josok daw ni boy 2 yung nota niya sa nipay ko. So, bali 2 nota ang nakapasok sa nipay ko. Sabi ko sa kanila, ala, part 2! Taki si sender, pabiti no. Wait lang, maghihilamos na din ako, tas part 2 tayo. Pagkahubad niya ng short niya, shootang ina ang baho. Ang lansa, hindi maipaliwanag. So, another day, another episode of exposing your ka-irvogan homan sa tako! Ito ay pinamagatang ang anghang sa ilong. Talaga naman. Ante, buti na lang na-accept. Ang dami kong ikukwento dito, promise. I'm 25, female, bisexual. Hindi ko na sasabihin kung saan ako galing, te. Baka malaman ni ate girl. My story start last December 2023. As usual, I'm single na bi. Kaya naman todo kayod akong magkaroon ng bowa para makahabol sa New Year at para may makasama na rin talaga naman. I started downloading some dating apps at sa hindi inaasahan may nagmatch agad sa akin. Actually, 5.3 kilometers away to be exact. At siya ay tatawagin na lang nating Mamsi. Mamsi! Nagkaroon kami ng konting chikahan na umabot ng 1 week. At saka ako nag-decide na makipagkita sa kanya. By the way, kakagraduate lang niya sa campus na pinag-graduatean ko. TLE major yarn. So ayun, ano pa nga ba ang hinihintay ko? Nakipagkita ako sa kanya, pumunta ako sa balor niya which is pamana sa kanya ng lola niya. Maganda si Ma'am Chubby. Sexy. Parang napansin ni ma'am na naiilang ako, kaya nagnomo muna kami. Tag-isang bote ng pulang kabayo. Pagkatapos nun, pumunta kami sa exciting part. Niromansa ko na si ma'am. Okay naman yung hininga niya. By the way, talagang mapili ako sa amoy ng nakakasegs ko. Sino ba namang hindi, 'di ba? Napunta yung labi ko sa lieg niya, tapos doon sa juging niya. Medyo may naamoy akong malansa. Di ko mawari kung saan ang gagaling yung baho, bakla. First time kong naka-encounter ng maasim na juging. Sa totoo lang ha. Tas medyo nag-aalinlangan akong ituloy kasi may amoy talaga akong foul smell, bakla. May naamoy daw talaga siyang foul smell, gano'n. Pero nahiya kasi ako na tumigil kasi alam mo yun, wala pa nga lumiliyad-liyad na agad siya. Tapos, naisip ko, baka bandang baba, hindi na. So, ayun, napunta ako sa pusod niya. Tapos, bigla akong pinigil niya. Sabi niya, wait lang, magsi-CR lang ako. So, pumayag naman ako. Kala ko naman, maghuhugas lang or something. Tapos, pagbalik niya, ulitin ko daw at nawala daw yung libog niya, bakla. Tapos, ayun, balik na naman ako sa juging na majasim, bakla, ang asim-asim. Wala talaga akong balak ilap siya eh. Habang tumatagal, paasim siya ng paasim. Pag naaalala ko, nandidiri talaga ako. Ayoko talagang hubarin yung short niya. Tapos sabi niya, ako na nga ang maghuhubad ng short ko. Kasi parang ang nahihiya ka.
Pagkahubad niya ng short niya, shootang ina ang baho. Ang lansa, hindi maipaliwanag. Tapos syempre mahiyain ako, nagkunwari akong ilalap siya. Pero inamoy ko lang yung ngipay niya. Ang init ng amoy niya sa ilong, bakla. Yung bang tumatambay talaga sa ilong. Tapos ang ginawa ko, chininjer ko na lang siyang 3 beses. Tapos tinanggal ko na agad yung daliri ko. Sabi ko sa kanya, iihi lang ako nakakalibog ka kasi bakla. Pagkapasok niya sa CR nila, shit, nakakainis. Hinuhugasan ko yung kamay ko, pero yung amoy nandun pa rin. Di ko pinahalatang diring-diri na ako. Tapos ayon, ang gusto niyang mangyari, siya naman daw ang gagalaw. Sabi ko, ay sorry, meron pala ako, pengi naman ng napkin. Tapos ayon, kita ko yung pagka-bad trip sa mukha niya, hindi niya alam, mas bad trip ako sa kanya. After nun, di na ako nakipagkita sa kanya at uninstall ko na yung application na yon. Halos 1 linggo ba naman yung amoy sa daliri ko, Diyos mio. Para sa lahat na ang fantasy ay malaps ang ngipay at magandang romansa, sana naman magkaroon ng body hygiene kayo, hindi puro fantasy. Medyo kakaiba ang homens niya, bakla. Ikaw ba naman maka-encounter ka ng maasim na jogging at mabantot na nipay? Talaga naman. So, ayun lang. Hanggang dyan lang kanyang homens. And kung gusto nyong mag-share ng mga ganyan, sumali kayo sa group natin. Okay? Yun lang. Bye! Yung first round sa higaan pa, pero bigla niyang minove ang kama tapat sa kisame na nawalan ng bubong para daw mini waterfalls habang nagbobonahan. Ano klaseng king? So, another day, another episode of exposing your ka-Ervogan homens. At ito ay pinamagatang binagyo na, binayo pa. Talaga naman. Ay mawala ng paligoy-ligoy. I am F22 and my jowa for 2 years na M23 na nakatira somewhere in Visayas. Last November 2025, tinamaan ng Bagyong Tino ang lugar namin. Before Bagyong Tino's landfall, nagpasama ako kay BF na pumunta sa apartment ko para manood sa Lock TV ng mga short dramas at abangan sa June 19 ang Toy Story 5. Talaga naman! Sa 3rd floor para kunin yung mga books ko and uniform in case naliparin yung apartment ko. Na-trauma kasi ako sa Odette. Pero imbis na umuwi, I decided na magbahay-bahayan na lang kami ng BF ko sa dorm. Kasi sabi naman sa balita, hindi naman ganon ka-strong si Tino. Unlike kay Odette, and pinayagan naman kami ng parental namin. So ayun na bumili na lang kami ng flashlight at battery. Kaso naubos na yung mga flashlight and for some reasons, bumili na din kami ng nyondom in case lang daw na magbonahan kami and G naman ako. Kasi why not, diba bakla? Atake ka sa buhay, mababagyo ka na lang, masasalanta ka na lang, papakarat ka pa. After a long day, maaga kaming nakatulog and bandang 4-5ish AM, ginising niya ako at nagpapanik siya ng super. Pagtingin ko sa taas, wala na yung 1/2 ng bubog sa apartment ko. And nagkaroon bigla ng waterfalls sa loob. Super OA ng agos ng ulan, bakla. Dali-dali naming inangat yung mga important things, Tapos bigla ako tinuka ng BF ko in the middle of everything. Tinapat niya rin ako sa mini waterfalls. Tapos sobrang bakat na ang everything ko, bakla. Kasi nga basang-basa na talaga ako at nakasando lang. Imbis magpanik, si bakla ay na-Ervogan. Talaga naman! And yung kamay ko, nilagay niya sa nota niyang singtigas ng bato at bakla, niromansa na niya ako. Kinuha niya yung nyondom, pagkatapos ang sabi niya, mag 3 rounds kami para I love you at para maubos namin yung nyondom. Yung first round sa higaan pa, pero bigla niyang minove ang kama tapat sa kisame na nawalan ng bubong para daw mini waterfalls habang nagbobonahan. Ano klaseng king
Kaya for some reasons, mas nakaka-airbog siya. Yung body temp ko, parang nababaliw na kasi super lamig talaga. Binagyo tapos wala pang bubong at nabasa at napasukan pa ng tubig yung room ko ha. And super init din at the same time kasi ang sarap-sarap niya. After niyang lavasan, tumigil muna kami kasi nga sinasalba namin yung mga gamit ko for school kasi ang mahal ng books, ma. Atake sa buhay, bakla. After nun, ma, bigla akong umiyak kasi hindi ko makontak sila mama since nag-brown out and walang signal. At kinomfort naman ako ng BF ko gamit ang nota niya kaya ayun, naka second round kami, ma. For the third round, sarap na sarap talaga ako. Nasa heaven na talaga nang biglang nagkagulo sa labas. Naudlot yung climax na sana kasi nakichismis na rin kami sa labas eh. Ma, nasira yung seawall. Flash flood, malala. Pero yung BF kong walang sense of urgency, sinabihan niya lang ako na tapusin namin yung naudlot na round 3 pero this time hindi na tsuktsakan. Pinalaps niya lang sa akin ang nota niya at gininger niya ako. Not my wildest moment but definitely my craziest. Yeah! Paka-atake sa buhay, isipin mo bakla, nasa in the middle. You're in the middle of the crisis situation and ate naman, gano'n naisip pang gawin yun talaga, na ipasok pa eh, talaga naman. So hanggang dyan lang ang kanyang comments and again, abangan nyo sa June 19, bukas na actually, yung Toy Story 5 sa Lock TV. Yun lang, bye!